Ngayong araw, magpapakain naman tayo ng superworm. Ang pipiliin nating superworm ay yung ganito ang kulay puti. Kasi kapapalit lang nito ng balat, kaya malambot at madaling matunaw sa tiyan ng flowerhorn. Maraming nagsasabi na kapag nagpakain ng live food, madaling magkasakit ng hexa ang flowerhorn, which is possible talaga. Kung pakain ka lang ng pakain at iniisip mo lang na ito ang makakatulong para lumaki ang cock ng flowerhorn, na hindi mo na iniisip ang kalusugan nito. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo ang tamang pamamaraan. Bago natin ipakain, dapat linisin muna natin ang superworm dahil maaring may dala itong dumi. Dahil kung babalikan natin kung saan ito nakalagay, gumagapang ito sa sarili nitong dumi na maaring magdala ng bakterya kung direkta natin itong ipapakain sa flowerhorn. Kaya dapat hugasan natin ito ng paulit-ulit. Ang pagpapakain ng superworm ay tuwing umaga lamang at hindi na kinakailangan pakainin sa gabi. Once to 2 times a week lamang ang pagpapakain. Dapat siguraduhin nating mainit ang panahon para sure na matunawan ang flowerhorn. Isaalang-alang din natin ang laki at dami ng ating ipapakain. Dapat katumbas ng dami ng pellets ang superworm na ipapakain natin. Sa ganung paraan, hindi siya maging bloated at madaling matunawan. Kinakailangan din mag-water change kinabukasan para sure na hindi magkakasakit ang alaga nating flowerhorn. Ngayon kapag ganitong matured na ang flowerhorn mo, around 8 months pataas, dapat hindi na to pinapakain ng superworm o kahit anong uri ng high protein food. Dahil bukod sa huminto na ang cock development nito, prone ito sa sakit na liver malfunction. Kaya dapat tamang diet at low protein food ang kailangan para sa kanyang kalusugan at mahabang buhay. Kaya kung hanap mo ay dagdag na impormasyon, dito ka lang sa Flowerhorn Newbie TV at siguradong marami kang matututunan. Kaya paki-like, subscribe, share, and hit the notification bell para updated ka.